Hello, isang magandang umaga at once again ako si Joel Magbanwa dito sa Successful Mindset TV. At nung nakaraang tinapik natin yung about kay Henry C. Jr. na anak ni Henry C. Sr. yung founding chairman ng SN at kung paano sila umandad. At ngayon naman po ay tayo po ay mag-uusap ng panibagong usapin o talakayin about sa mindset ng mga negosyante o entrepreneur. At ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mindset ni Steve Jobs. So, sino ba si Steve Jobs, no? Bigyan lang tayo ng konting background. So, si Steve Jobs ay siya yung founding chairman ng Apple. So, lahat ng gumamit ng iPhone, iPad, okay? So lahat po yan si Steve Jobs at saka yung isa niyang kasamang Steve din ang pangalan, no? Pero hindi ko ma-recall yung kanyang apelido, pero silang dalawa yung gumawa ng technology ng Apple po o Apple company. So ito po yung mindset ni Steve Jobs na pwede nating mapigyan ng aral o makapulot po tayo bilang mga aspiring businessman o businesswoman o entrepreneur, no? So ito po again, ito po yung mindset ni Steve Jobs. So ang mindset ni Steve Jobs ay isa sa pinakamalakas at pinaka-maimpluwensyang aspeto. So maraming tao ang nakumbinsi, ginaya yung kanyang aspect ng pagiging entrepreneur o pagiging negosyante pag pinag-usapan natin ang negosyo. Okay? So sabi diyan, marami siya na-impluwensyan aspeto ng kanyang tagumpay. So maraming gumaya sa kanya at marami rin yung kumopya doon sa mga traits o galing ni Steve Jobs. So kilala siya bilang visionary leader. So ganun din yan bilang isang negosyante, inaasahan tayo bilang maging visionary leader po. So, hindi lang siya visionary, basta-basta visionary leader si Steve Jobs, siya rin po ay innovator. So, alam naman po natin pag sinabi nating innovator, siya po yung nag-i-innovate ng mga bagong negosyo o nag-create o pinapaunlad niya po yung mga existed na negosyo na. At perfectionist din po to si Steve Jobs na hindi siya nakokontento dun sa okay na yan pag nakagawa siya ng product. So pagkaalam natin din sa mga product niya, yung iPad, iPhone, smartphone na yan na ginawa niya before ay talagang sumailalim yan sa masusing perfection na attempt na ma-perfect nila yung pagkagawa. So hindi na kontento si Steve Jobs doon pag natapos na okay na yun. Talagang kung meron pa siyang ma-i-integrate o mailalagay na mas maganda ay talagang pinag-iisipan para makagawa ng isang magandang produkto po. So, narito mga pangunahing katangian ni Steve Jobs na mindset, no, na maaaring magsilbing inspirasyon lalo na sa mga negosyante, creatives at tech-driven na mga tao. So, unang-una, think different mindset. So, here's to the crazy ones, sabi nga niya, the ones who see things differently. Hindi siya sumusunod sa kung ano lang ang normal o standard. Etong si Steve Jobs, maaaring may mga nakita ng mga produkto katulad ng pag-usapan natin yung smartphone dati o yung telepono. Dati ang telepono ay yun lang talaga yung purpose niya. Tumawag, okay? Tapos dumating si beeper, okay? Nakakapag-text na. So lahat ng technology na yon ay ginawa ni Steve Jobs na pag-isahin. So meron ka ng telepono, meron ka ng pwede ka na makapag-text. So yung kasing ginawa ni Steve Jobs ay pinagsama-sama niya. Kaya nabuo tong iPhone na to. So nagkaroon ng isang telepono na magagawa mo lahat. Diyan na yung camera, pwede ka mag-calculator dyan. So sa isang devices. So yun ang pinakamaganda sa kay Steve Jobs. Hindi siya nakokontento doon sa normal o standard. So pinapaganda niya pa yung produkto na kanyang ginagawa. So kasi naniniwala siya ng tunay na pagbabago ay nangangailangan sa mga taong handang magsuway sa status quo. So meaning to say ay hindi siya nakokontento din sa normal lang. So nilalagyan niya o nag-integrate siya ng mga bagong technology. So mindset, mindset na matututunan natin dito
mindset maging kakaiba, huwag matakot maging ibang klase. So tingnan po natin yung mga ginawa ni Steve Jobs. Karamihan dyan ay unique siya. So, yan yung pinakamaganda sa kanya. Pangalawa, obsession with excellence. P, a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected, sabi ni Steve Jobs. So ayaw niya na pwede na, katulad niya na sinabi ko kanina, na hindi siya na kontento doon na pwedeng sabihin ng empleyado nila okay na yan, pwede na yan. So gusto niya world class quality sa lahat ng ginagawa niya. Mula design hanggang functionality ng product, kailangan malinis, simple, pero powerful. So yung ganun, yung standard ni Steve Jobs sa kanyang mga product na inilalabas. So mindset, sabi nga matututunan natin dito, gawin lang may puso at perfection, para kung may nilalabas tayong produkto, matututunan natin dito sa kanyang mindset na ibigay yung pinaka-best natin at pinaka-mahusay pagdating doon sa pag-aid ng produkto, pag-innovate ng ating mga produkto na ibinebenta. Okay? So number 3, clear vision and focus. Sabi ni Steve Jobs, people think focus means saying yes to the thing you got to focus on. But that's not what it means. It means saying no to the 100 other good ideas. So sabi niya ay mahusay siyang magbigay ng direksyon. So ito yung pinakamaganda kay Steve Jobs. Marunong siyang magbigay ng direksyon dun sa mga tauhan niya kung ano ba yung gagawin, tamang gawin, at ano ba yung direksyon na dapat niyang. Alam niya kung saan patungo ang apple at kung ano ang hindi dapat pag-aksaya ng oras. So si Steve Jobs kasi ay pagdating sa disiplina ay siya yung hindi siya yung typical na nagtatrabaho ng standard time. So hanggat kaya niyang tapusin, tumalagpas pa nga siya ng 8 hours ayon dun sa biography ni Steve Jobs. Hindi siya nagpapalito sa dami ng idea, pinipili lang ang pinaka-impactful. So although maraming kanyang mga tauhan na nagbibigay sa kanya ng mga tinatawag na idea, pinipili niya yung magagamit lang na kumpanya o magagamit niya. So yung mindset na matututunan natin dito, mas malagang malinaw na direksyon kaysa maraming ginagawa. So yun ang pinaka malinaw doon at tamang gawin natin, dapat may malinaw na direction o tamang direction ng isang kumpanya. Malit man yan o malaki. So, pangapat, passion-driven leadership. Sabi nga niya ni Steve Jobs, yung mga quotation niya, kina-quotes natin, o sinasabi natin niya. Sabi niya, the only way to do great works is to love what you do. So, tama naman yan, Kung gusto mong magkaroon ng isang obra maestra o isang magandang bagay na ginawa, ay kailangan ilagay mo yung puso mo doon para gumanda yung produkto na gusto natin gawin. So hindi siya nagdenegosyo para lang lumika. Yan, yung pinakakaiba kay Steve Jobs, hindi lang siya nagnenegosyo para mag-create ng bagay o kumita lang. Ginagamit niya ito dahil mahal niya ang innovation, design at user experience. So passion niya ang nagtutulak sa kanya para gumawa ng produkto to sa nagbabago-bago ng buhay. Yan. So katulad nga na sinabi ko dati, ang gamit lang ay pager, telepono. So sa pag-inom ng panahon o sa pagtakbo ng panahon ay minibigay niya ito o nag-i-instill siya ng mga bago technology sa bagay na yun. For example, yung smartphone niya. So yung pinaka-mindset niya rito ay passion niya nagtutulak sa kanya para gumawa ng produkto na nagbabago ng buhay sa nagawa. Tapos mindset, hanapin ang ginawa mong sabi nga, yung pinaka-mindset na matutunan natin dito, hanapin ang ginagawa mo na mahal mo. Doon ka mag-excel. So kung saan ka magaling na kunyari paggawa ng ganitong bagay o pag-innovate ng ganitong bagay o kaya magaling ka sa ganitong larangan, doon ka mag-focus at doon ka mapapagpala. Okay. So pang-5, brave decision making. So hindi siya natatakot tanggalin ang mga hindi align sa vision niya, even kung ito ay hindi popular na decision. So hindi siya natatakot na tanggalin yung mga bagay na hindi necessities o tinatawag na hindi naman kailangan doon para sa product na ito. Kahit nga minsan tao pag
Si Steve Jobs pag hindi align sa vision niya, yung kasama niya, tinatanggal niya ito, So, panganim 6 growth from failure. Natanggal siya sa Apple. Yan. Natanggal. So, yung pinaka-ano kasi ng Apple, although siya yung pinaka nag-invento o nag-create ng Apple, kasama ni Steve, hindi ko lang ma-recall yung kanyang pangalan yung kanyang kasama, pero natanggal siya sa sarili na kumpanya. Ang kumpanya siya mismo nagtatag, pero hindi siya bumigay. So, imbis na magmukmok siya, mawala ng pag-asa, nagtayo siya ng next at Pixar. At kalaunang bumalik siya sa Apple para ibalik ito sa glory. So, imbis na panghinaan siya ng loob, yung experience na pagkatanggal niya, sarili niyang kumpanya, dahil pinitisyon sa'yo ng mga board niya, natanggalin siya, pero hindi naging hadlang ito. Bagos naging challenge sa kanya to para bumuo ng panibagong kumpanya. So, yung mindset na matututunan natin dito, failure is not the end, it's just part of your path. So, normal lang yung failure o kadinguan. So, wala namang naging negosyante o kahit anong larangan na hindi nakaranas ng pag-abigo. So, lahat yan dumaan sa failure. Pero ito yung mga bagay nito na may matututunan tayo doon sa mga pagkabigo natin. Doon tayo natututo, tumatalino at naging mas mahusay pa doon sa larangan na ating ginagawa. So, pang 7 at pang last, yung user-centric innovation. So, laging tanong niya, how will this product improve people's lives? So, again, hindi lang siya gumagawa ng produkto para kumita o magamal ng pera. Iniisip niya rin, ano ba yung mapapakinabangan ng tao? Ano ba yung silbi ng mga produkto na ginagawa niya? O ano yung tinatawag nating magiging epekto nito sa buhay ng mga tao? At paano makaka-epekto ito sa mga tao? At paano mai-improve yung produktong ito yung buhay ng mga tao? Hindi lang basta tech ang iniisip niya. So, hindi lang technology. Iba nun si Steve Jobs mag-isip. Kundi, karanasan na gumagamit. Yun ang pinaka-importante sa kanya. Ano yung benefit dun sa paggamit ng technology nito. So, yung mindset na matututunan natin nito, last, innovation with empathy. Gawing simple at makabulukan para sa tao. So, again, yun yung mindset ni Steve Jobs. So, i-recap lang natin to. So, unang-una, think different mindset. So, mag-isip ng kakaiba, hindi basta karaniwan o standard lang. Pangalawa, obsession with excellence. So, kailangan ay gawin natin to ng excellence kung gagawa po tayo ng isang produkto o isang ginagawa natin. Number 3, clear vision and focus. So, kailangan sa isang negosyante o entrepreneur, may clear vision at saka focus siya. Pangapat, passion-driven leadership. Yan po. Panglima, brave decision making. Panganim, growth from failure. At pinakalas, user-centric innovation. So I hope na meron po tayong natutunan dito sa ating pinanood na maiksing YouTube video dito po sa ating successful mindset. At next time, makita-kita po tayo and hope to see you again. God bless po sa ating lahat.